Hello Collective! Welcome again sa inyo pong Timeless Love Reading. Ako nga po pala si Tin ng Purple Tin at saka Tin Arcana. Maraming salamat po sa pag-drop by para manood ng reading ko bago man po kayo rito or matagal na. At kung bago po kayo, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel and pa-follow na rin po sa aking Facebook page. By the way, happy birthday po sa mga nagse-celebrate ng birthday ninyo ngayon. So, ang nakikita ko dito ay merong nag-e-effort pero parang nasasayang lang yung effort na ginagawa dito sa connection na ito. No? It seems na gumagawa ng paraan pero parang hindi pwedeng hindi kasi pwede kasing hindi na-appreciate yung pag-i-effort. So therefore parang ang feeling nung nag-i-effort dito is pwedeng alam mo yun, nag-aaksaya lang ng effort na hindi naman na-appreciate nung isa. So in a way, pwedeng nakakapagod doon sa part nung person na nag-e-effort. Masaklap kasi dito parang one-sided yung nangyayari. Di ba binanggit ko nga na yung isa dito is effort siya ng effort. Tapos yung isa naman, hindi nag-e-effort. Hindi nag-e-effort or hindi man lang na-appreciate yung efforts na ginagawa nung isa dito sa connection na to or relationship na ito. To the point na parang, yun nga, frustrating, disappointing. Pero, ganun pa man, kahit na parang exhausting yung feeling nung isa na nag-e-effort dito. Is parang hesitant pa rin siya na i-give up yung relationship. Nag-hesitate pa rin na mag-give up. No? So, lumitaw ang Seven of Cups reversed, which is a sign na nagkakaroon ng confusion. Whether to tama pa ba, dapat pa ba, na i-continue itong efforts na to despite hindi naman na-appreciate ng isa yung efforts. Pero ayaw din naman kasing i-give up nung person na nag-e-effort kasi nga mahal pa niya. Either ikaw yan ha or kung sino man yung tinutukoy ng baraha ng mga energies dito sa reading na ito. Pwedeng energies mo yan, pwedeng energies ng person mo. By the way, guys, if you're curious kung anong deck yung ginagamit ko, this is Tarot Moha. Publisher nito si Lou Scarabeo. Artwork is by Giulia F. Masaglia. So, lumitaw na naman ito. Dito nagkakaroon ng confusion, dito nagkakaroon ng hesitancy, nagkakaroon ng indecision. Very clear with the Two of Swords reversed.
Hmm. Nagbibigay ng ano to eh. Nagbibigay ng lalong nakakadagdag doon sa torture. Pero kasi this is a card ng ano eh. Um, kailangan na mag-make ng decision. Kumbaga, andyan na yung ano eh, andyan na yung mga signs, no? Pero hindi pa rin magawang mag-make ng decision. Nag-hesitate. Nako-confuse. Alam naman kung ano yung tamang gagawin. O, kasi nga, ang intindi ko dito is kung sino man tong person na to na tinutukoy sa inyong dalawa. No? Hindi ano eh, hindi kayang i-give up yung relationship kahit ganyan yung nangyayari. Kahit na one-sided na. Hindi ko alam if this is desperation, pagkamartir, sobrang pagmamahal. Pero 'di ba, parang hindi na tama kung mag-i-stay pa sa relationship na ganyan. Kung ako tatanungin. And then lumitaw ang Six of Cups. Six of Cups is an indication. Isa sa mga reasons bakit hindi pa rin matalikuran basta-basta itong person na to, itong relationship or connection na to is because clinging eh. Still clinging doon sa magagandang memories. Siguro nga, ganun kamahal, kaya kahit na effort ng effort and hindi naman nare-reciprocate, hindi na-appreciate, and hindi rin masyadong nag-e-effort yung isa is nag-i-stay pa rin. Just because doon sa magagandang memories. Siguro, at the back of this person's mind, ikaw man yan, o yung person, kung sino man sa inyo yan, umaasa pa rin na, alam mo yun, hopefully, maayos. Alang-alang sa pinagsamahan. Kasi siguro napakatagal na ng pagsasama. Okay? And andun talaga yung mga magagandang memories na napaka-precious para i-give up basta-basta yung relationship. Yan ang feeling ko naman with the Six of Wands is this person is still hoping na one day, alam mo yun, ma-appreciate yung mga efforts man lang. So, believe ako doon sa patience, believe ako doon sa commitment, na itong person na effort ng effort is talagang ganun ka-unconditional yung love para mapagtiisan tong mga to. Na one day umaasa na hanggat kaya is mag-i-stay siya, hanggat kaya is mag-i-effort siya. Until the day na baka sakaling one day ma-realize netong person na ito yung mga efforts na ginagawa dito sa relationship na to, kung sino man yung talagang unconditional and laging nag-e-effort. Check naman natin yung ibang energies. Okay. Natin tong energy nitong person. Energies na itong person at kung ano yung mga susunod na possible energies. So, alam mo, nakikita ko, despite the efforts, no?
Still, yung person na effort ng effort dito is will soon face a decision eh. Kasi wala akong nakikitang improvement dito sa other person na hindi masyadong nag-e-effort. And eventually, kahit gaano kahaba yung patience natin, it will soon wear out, nauubos din yun. And ito yung future na nakikita ko, possible future or ano yung magiging susunod na mga pwedeng mangyari. So, ang nakikita ko rito is, eventually, gagawa rin ng decision about dito sa situation ninyo. Kasi ang nakikita ko talaga dito, hindi may pagka-selfish yung isa dito para mag-adjust. So, yung isa at yung isa na lang lagi yung nag-a-adjust, nag-e-effort. And eventually, sabi ko nga, kahit gaano kahaba yung patience, umiiksi rin yun, nauubos din yun, napapagod din eh. Napapagod din naman ng puso eh, di ba? And ang nakikita ko dito is kawalan ng control over the situation with the Knight of Wands. Kasi hindi rin naman talaga din natin pwedeng turuan eh, yung puso, di ba? So kung tayo, kahit love na love natin yung person, kapag yung isa is parang wala na rin naman siyang gana, hindi mo rin naman pwedeng turuan yun. Okay? Hindi mo naman talaga madidiktahan ng puso mo eh, di ba? Kung ano yung feelings natin, yun eh. Hindi natin siya, hindi natin pwedeng diktahan. Kumbaga, kung yung ayaw mo, hindi mo pwedeng diktahan yung puso mo na gustuhin mo yan. Di ba? So, with the Knight of Wands, I can see na there is kawalan ng clear direction kung saan talaga patungo tong connection na to or relationship na to. And eventually, alam mo yun, sabi ko nga, yung patience will wear out. And eventually, magko-collapse na rin talaga yung yung relationship. Andyan yung mga frustrations, no? Hindi ko kasi pwedeng iba kasi sa inyo dito, LDR. Yung iba, hindi ko sinasabing lahat ng nanonood dito, LDR kayo. Kasi pwedeng ito. Pwedeng iba dito, LDR kayo. Kaya, mahirap kasi talagang i-manage yung LDR. Hindi ko naman sinasabi na porke LDR, wala nang chances na makasurvive yung relationship. Pero, sabihin na natin talaga na mahirap lalo na kung may distance kasi hindi kayo magkasama, alam mo yun. Although may mga partnerships naman na kahit LDR sila is nakaka-survive sila. Iba nga, nagkakatuluyan pa eh. Pero in this case kasi nakikita ko is major challenge talaga din dito sa connection na to or relationship na to yung distance kung kayo nga ay LDR. No? Kagaya ng sinabi ko. So, ang nakikita ko is namumuo yung tension, namumuo yung resentment, and eventually bibigay din talaga yung yung relationship. So, I can see here is an inevitable ending talaga ng relationship. Despite, kasi ito meron talagang nagre-resist eh. Merong talagang nagre-resist na mag-end yung relationship sa isa sa inyo. Yun nga yung sabi ko, parang martyr energy, unconditional energy, but eventually, it will still come to an end. Kahit na panay ang
deny na mag-end yung relationship. Kasi at some point, makikita ko talaga na alam mo yun, yung parang sasagarin talaga eh. Maghihintay na magkaroon ng changes. Kaya lang nga kasi hindi darating yung magandang changes dito sa person na to. Sa relationship ninyo. Okay? Despite the efforts, despite the pagtitiis, despite the waiting. Nakikita ko is someone who is very patient sa yung isa sa inyo. Ayan no, si Temperance. 'Di ba sabi ko nga parang sobrang matiisin, kahit effort ng effort, kahit wala namang hindi naman nare-reciprocate, alam mo 'yun. Yung isa yan sa inyo dito, kung sino man sa inyo yan. Sabi ko nga to the point na parang nagpakamartir na eh. Kasi ang nakita ko dito, yan, magician. Kumbaga, sobrang matiisin, sobrang mabait, martir, patient, na gagawin lahat ng power eh. Para lang, alam mo yun, makip yung relationship, maising. Kaso alam mo yun, nakikita ko despite doon sa pagpe-prevent ng ending is eventually sa ending pa rin ito magli-lead. Sad to say, yun yung na-feel ko, yun yung mga nakikita ko sa cards. So, merong dito, Scorpio, Sagittarius energy. Hindi ko lang alam kanina doon sa unang set ng cards kung sabi ko yung mga sign. Eventually, bibigay din yan. Papagod din yan. Ayan ending. Ending na talaga, dear eh. Ayan, kino-confirm ko na lang. Mag-e-end, yun din talaga yung pupuntahan eh. Kahit patagalin pa. Kahit na mag-stay pa, magpakamartir pa sa mga, alam mo nang matagal na panahon magtiis. Eventually, mag-wear out, mag-e-end din talaga. Ayan Ito yung mga efforts, sacrifices na parang hindi na-justify na bigyan ng katarungan. Alam mo yun, naghintay, nag-effort, nag-waste lang ng time and energy. When eventually titibagin at titibagin din eh. Sorry to say. Okay, so that's all for now sa mga na-pick up kong energies dito. Godspeed, babush!